smile, smile. Because you are projecting something to the guest. Whether you are willing, kahit hindi ka magsalita, pag nakita ng guest na very receptive ka, responsive ka, by way of looking only your face, you are already communicating with guests, di ba? Ganun yun eh. Okay, and that is considered non-verbal communication. These are the types of communication, di ba? Verbal and non-verbal. Okay. Tanong, how to improve your verbal messages? Paano natin may improve yung verbal messages natin? Simple. Number one, use simple, familiar words. Huwag masyadong highfalutin words. Ibig sabihin, masyadong hindi maintindihan yung salita. Gumamit tayo ng simpleng mga salita o pananalita o words na very simple para nagkakaintindihan kayo, di ba? Number two, talk in clear voice. Hindi pwede yung kung magsalita ka, "Ano ka ba? Alam mo, nandito ako sa ano. May sheriff ako eh. Ako si Vice President Sheriff." Hindi maintindihan. Kinakain mo yung words, di ba? Be clear your voice when you're talking. Di ba si President Era, gano'n dati. Pag sabi, "Ano ba? Ano ba? Hindi ko malaman eh. Ang gano'n eh." Di ba? "Alam mo, bilasin ako eh." Ganyan si... Pagsalita siya, gano'n eh, di ba? May mga ganun tao. So, talk in clear voice. Kasi hindi kayo magkaintindihan eh, di ba? Slow down, concentrate on message. When you're talking to the guest, you have to slow down and concentrate on message. Kasi may mga customer, ang mga guest, halimbawa, nandun na kayo sa workplace. Alam mo, you will be meeting different personalities, different culture, different behavior. May mga nagmumura yan, galit na galit na. Ha? Complain, galit na galit. Ha? Eh, nakapokus ka doon sa mukha niya, nakapokus ka doon sa galit niya, sa behavior. Hindi kayo magkakaintindihan. Bakit? Ang sabi, slow down, concentrate on message. Mag-concentrate ka doon sa meaning na gusto niya mangyari. And later on, pag-aaralan natin, yung how to handle concerns and complaints. Hindi madali. Alam niyo, ang dami mga manager sa hotels, I'm sorry to say, they do not know how to handle concerns and complaints. Lalong nagagalit yung guest kasi they were not trained to handle concerns and complaints. Tayo, magugulat kayo, ang galing nyo pag natutunan nyo mag-handle. Because I will teach you how to handle it. Okay? So, when you are communicating, you have to improve your verbal messages. Yung verbal, yung sinasabi, no? Yung sinasalita natin. Be brief, get to the point, hindi yung paligoy-ligoy. Diretso ka agad to the point kung ano yung gusto nyo pag-usapan. Yun, gano'n, no? At avoid, sir, gano'n, meron gano'n eh. Parang meron gano'n magsalita eh, di ba? Okay? And, the like. Okay. And then, improve your verbal messages by have empathy for the listener. Dadating ang panahon, yung kausap mo needs, meron siyang problema. So, even your friends, yung mga kakilala mo, kaibigan o na sino, o even sa personal na buhay natin, may kausap ka, no? Eh, kausap mo, kailangan empathy. Yung guest na nagkukomplain, may problema yon. Hindi ka po pwedeng magalit kung siya'y merong sinasabi. You should empathize. Magkaiba yung sympathy sa empathy. Yung sympathy, nakiramay ka sa kanya doon sa nangyayari. Pero yung empathy,
as if you are in the shoes of that guest. Nararamdaman mo yung problema niya. So pag na-feel ng guest yun, wow, galing nitong kausap. Verbal messages, no? Show empathy, not just sympathy. Okay? May empathize important words na po pwede mong sabihin sa kanya. Yes, sir, I understand your feeling. Kumbaga sa pag-uusapan natin yun, tuturo ko sa inyo. Plan what you are going to say. Mag-isip ka muna bago ka bumitaw ng salita. Kasi once you throw your words, mahirap mo nang bawiin. Di ba? Bago ka magsalita, kausap mo ang guest sa harap mo, nagsasalita, mag-isip ka muna. Bago ka magbitaw ng salita doon sa guest na kausap mo, pag-isipan mo muna. Tama ba itong sasabihin ko? Baka magalit ito. O baka mag-expect ito too much. So you have to think twice, thrice, 4 times before you will say the word. And then focus on the purpose. Number 10. When someone is communicating with you, guest is talking to you, kaya ka niya kinausap kasi may purpose. So focus ka lang sa purpose ng objective ng pag-uusap ninyo. Baka mamaya kung ano-ano pa sumasaliwa pa yung iyong no? Focus ka muna doon para hindi maging complicated yung pag-uusap ninyo ng guest. Okay? Okay. Ideal delivery of non-verbal communication. Ano ba? Pinag-usapan natin, smile of 10. Kasi bakit? Do not frown. Kasi mas masarap kausap. Halimbawa, ikaw ang guest. Gusto mo ba yung kausap mo, may problema ka, o di kaya may gusto kang sabihin, nakasimangot sa'yo? Gusto mo bang ganon? Di ba ayaw nyo? Di ba? Kumakain kayo sa restaurant eh. Nung kumain ka sa restaurant, meron kang concern doon sa pagkain mo, yung waiter, lumapit sa'yo nakasimangot. Ano feeling mo? Di ba? Matutuwa ka o ano? Yes, sir. Pero kung lumapit sa'yo, yes, sir, how may I help you, sir? Yes. Di ba ang feeling mo? Wow, galing nito. At least kahit pa paano, baka ma-solve na kaagad yung problema kung naka-smile. Lalo na kung, ganda nito. At least kahit pa paano, solve na kaagad yung problema. Oh, ang sakto. Ang galing mag-approach. Di ba? Hindi lumalala yung problema. Ideal delivery of non-verbal communication. Pag sinabi mong non-verbal communication, nakikita sa atin. Di ba? Yung nakikita, yung verbal kasi, naririnig, kinakausap mo. At you are sending messages to the person by way of talking, di ba? Pero yung non-verbal communication, nakikita sa atin. Non-verbal eh. Di ba? Maintain good eye contact. Tandaan nyo, when talking to guests, huwag kayong, may mga kakilala ko na nasa reception siya. Kausap niya yung guest, hindi siya nakatingin. Kasi may ginagawa siyang iba. When you are in front of guests, be attentive and look eye to eye with the guest. Gusto nyo ba na halimbawa meron kayong gustong sabihin hindi nakatingin sa inyo, yung tao, kinakausap mo. Ano ang feeling mo pag hindi parang hindi siya interesado, di ba? So, eye contact is important sa hotel na pupuntahan natin. Eye contact. Non-verbal communication yon. Hindi ganun. Pero, interesado ka doon sa guest. Kasi ang hirap naman yung kausap mo yung guest. Sir, ma'am, alam mo, kasi, kung saan umiikot yung paligid mo. Diba? Parang hindi interesado yung kausap, yung tao na pinakausap ng guest, di ba? Okay. Maintain good eye contact and do not lean. Stand erect. Professional tayo sa hotel. Pag nakikipag-usap sa atin ng guest, hindi tayo pwedeng, sir, alam mo ma'am,
Ano tayo eh? Hindi pwede yun, ha? Oo. O di ano ba, sir? Ano ba problema mo? Hindi. Tingnan mo na. Tingnan mo na. Non-verbal yun. Pero pangit, di ba? Okay? Kaya kailangan attentive ka. Ang galing mo kapag ang galing mo mag- do not lean and stand erect. Alam mo, when I was at the front office, nung medyo front office manager na ako siya, pag may problema yung guest, wala ako sa front, lalabas ako. Yes, sir? Good morning, sir. How may I help you? Ang hindi. Yes, kasi may concern. Okay, sir. Stand erect. Hindi yung... Kasi ano eh. Ayun. Ano ba problema niyo, sir? Pangit, di ba? At least alam nyo na hindi kayo magiging ganon. Kasi produkto kayo ng PLT. Di ba? Okay? So, eliminate nervous habits such as tapping fingers, etc. Hindi ka concentrated ng verbal communication. Importante, eliminate nervous habits. Kinakabahan ka na sa stopping. Buwan naman ito, baka ireklamo ako nito. Kailangan feel confident. Smile. Ang smile, napakalaking bagay. Totoo lang. When you learn how to smile, alam mo, nung ako katulad ng mga ano pa ako, nung pinag-aaralan ko yan, andun ako sa sarili kong bedroom, tinitingnan ko yung sarili ko sa salamin. How I smile. Parang, nadidevelop mo yung hobby, no? Kaya lang, huwag kang mag-i-smile na nag-iisa ka lang, pagkatapos nakita ka ng nanay mo, ano ginagawa mo? Bakit ka tawa ka lang? Smile ka na smile. Baka kami sabihin, tinuruan mo kami ni Coach Rafi, baka ako pa masisi. Di ba? Yun. Be objective, ha? Practice it. Practice. Pwede mo naman i-practice yun eh. Di ba? Do not point fingers at people. Yan. Isa pang habit ng natin. Masama. Do not use your finger when talking to someone. Ito, minsan, uli ko yung daliri mo eh. Turo ka ng turo eh, baka mamatanda ka. Parang gano'n, di ba? So do not avoid using your finger, no? At the people that you are talking. Yun, pangit. Ang tawag doon na verbal communication. Okay? Okay? Ano yung mga hadlang o barriers to effective verbal communication? Ano mga hadlang? Ibig sabihin yung barriers, yung hadlang, yung effective, kaya hindi kayo magkaintindihan kahit nga sa girlfriend mo, sa boyfriend mo, sa asawa mo, kaibigan mo, hindi kayo magkaintindihan eh, di ba? Bakit? May barrier kasi doon sa communication ninyo. Hindi na sa guest, sa pansariling pamumuhay na lang natin. What are the barriers? Number one, poor listening skills. Di ka marunong makinig eh. Gusto mo ikaw lang ang pakikinggan. Di ba? Because you don't know how to listen. You have poor listening skills. Katulad ng sinabi ko, ang galing ng waiter, ang galing mag-serve. Pero because of poor listening skills, sabi ng German, give me lamb chop. Eh, hindi na nakinig ng gusto. Pumunta sa housekeeping, dala-dala yung plancha. Crazy or what? Sabi nung ano, why you bring this iron? I said lamb chop, not plancha. Di ba? Poor listening skills. Yan. Close mind. Meron ba kayong kausap na kaibigan nyo o di kaya kakilala ninyo and in the future guest na nag-uusap kayo, nagpapaliwanag sa'yo, pero close na ang mind mo.
May sarili ka ng perspective, ayaw mo nang makinig. Ang gusto mo lang mapakinggan yung gusto mo marinig. That is barrier to effective communication. Yung verbal, no? Barriers to effective verbal communication. Ayaw mo nang makinig kasi close na yung mind mo. I-relate natin sa tunay na buhay. May kaibigan ka, meron kayong dapat pag-usapan. May pinapaliwanag siya, hindi na ako nakikinig sa'yo. Kasi sarado na yung isip mo. That is barrier to effective verbal communication. Non-verbal, verbal message, non-consistent. Hindi consistent yung verbal and non-verbal communication. Ano yun? Ito, sample. Ang sakit ng ulo ko. Sakit ng ulo ko. Saan ka nakahawak? Sa tiyan. Hindi consistent, di ba? Ang sakit ng tiyan ko, parang ang sakit ng tiyan ko eh. Eh, basta ulo ka nakahawak, hindi sa tiyan. Inconsistent. Di ba? And that is one sign barrier effective verbal communication. Okay? Number 5, hear what we want to hear. Kung ano yung sinabi ko kanina, kung ano lang yung gusto natin madinig, yun lang. O nagpapaliwanag yung girlfriend mo, nagpapaliwanag yung boyfriend mo, yung nanay mo, tatay mo, o di kaya yung guest. Kahit anong paliwanag, ayaw mo nang madinig. Kasi kung ano lang ang gusto mong marinig, yun lang ang gusto mong marinig. That is barriers to effective verbal communication. Di ba? Yan. Number 6, no feedback. Ang guest, tumawag sa front office, sinabi ng guest, may problema ako sa aircon, o diga, may problema ako sa cockroaches, meron pala, lahat na. Sabi nung kausap, okay sir, we'll report it as soon as possible sir. Walang feedback. After how many hours, minutes and hours, hindi ka nagbigay ng feedback. Kasi, nirepair mo ka agad, frontliner ka, front office ka, tumawag ka sa housekeeping, o tumawag ka sa engineering department, ni-report mo. Pero tanong, may feedback ka bang binigay sa guest? Ang gagawin mo kapag ka gano'n na-encounter nito at kayo yung nakatanggap ng complaint o concern, kailangan follow up nyo doon sa in-repair nyo. Boss, na ano na ba yung ano? Kasi baka tumawag ulit eh. Nagawa na ba? Naayos na ba? Kasi pag tumawag yon, hindi naman siya yung papagalitan ng guest eh. Kung ikaw ang nakausap, ikaw ang papagalitan, ikaw ang irereklamo ng guest. So learn to give feedback and seek feedback from the people that you send that complaint or request. Are you with me? Yes. Kasi importante yun, ha? Kasi kayo magtatrabaho kayo sa hotel and that is very important. Okay? 7, information overload, underload. Medyo hindi rin maganda yun. Nag-uusap kayo ng guest o ng kahit na sino doon sa hotel, sobrang information, nalulod na yung guest sa sobrang paliwanag mo, hindi na maintindihan kung ano gagawin mo. Kaya sabi ko, stay focused doon sa purpose at doon sa message ng guest. Doon ka lang. Huwag yung sobrang dami na pinagsasabi mo pa sa guest. No? Nalulod yung guest. Doon sa dami na sinabi mo, wala ka naman nagawang problema. Ano na solusyon? Di ba? Okay. Number 8, barriers to effective verbal communication, noise, and other distractions. May tumatawag. Sumagot ka. Halimbawa, ikaw yung nasa restaurant. Okay, pangalan ng restaurant, sinabi mo, good morning, this is restaurant, how may I help you? Eh, ang ingay. Barrier yon to effective communication. Hindi kayo magkaintindihan because of the noise doon sa paligid mo. Kaya, that is barrier also to effective verbal communication. Noise and other distractions.
is also a barrier to effective communication. Dapat, pag sumagot ka, siguraduhin mo walang noise pollution doon sa lugar na kinakausap mo. Nagtatanong yung guest, hindi kayo magkaintindihan. Di ba? Barrier yon. Number 9, reliability of the source of information. Sabi, hindi reliable yung information na binibigay mo sa guest. Take note, when you inform the guest of the solution or any information, make sure na yung information mo sa hotel tama. Make sure. May tumawag. Excuse me, I want to make a reservation for 5 in your restaurant. Yes, sir. When? What time? What is your operation hours? Nagbigay ka ng information. Hindi pala tama. Hindi pa pala bukas yung restaurant mo at that, So make sure if you give information, it should be accurate. Okay? Ano yung barrier to effective verbal communication? Reliability of source of information. Dapat reliable ang mga information na ibibigay mo sa guest or whoever is calling you. Okay? Language differences. Ito, alam mo tayo, ang dami nating problema sa language differences. Ito, nag-uusap kayo, Ilocano. Di ba? Kaya ako, alam ko lang sa gabi, kasi gabi yung aking program. Daragsak na yung gabi, yung amin ako. At least, alam ko sa gabi. Di ba? Pero pag maraming communication, hindi ko na alam. You know, I will share sa inyo, nakakatuwa. Nung GM ako sa isang resort sa Cebu, Cebuano. Pag Cebuano, anong salita? Bisaya. Di ba? Galing ako ng abroad. Kaya galing ko lang. Hindi naman ako marunong mag-Cebuano. Kasi Tagalog ako eh. Taga-Bulacan ako eh. So, Bulacanyo ako. So, galing ako sa abroad, nagtrabaho ako sa Cebu as GM. Kakatuwa. Siyempre, stricto ako. Nag-issue ako ng memorandum sa front office. Yung mga front office personnel ko, gaganda. Mga babae, magaganda yan. Talagang Mamaya-maya, sabi sa akin ng executive secretary ko, tumawag ka, sir, the senior front office receptionist would like to talk to you. Bisaya. Okay. Go ahead. Let her in. Yan, pag nakaupo akong ganyan, ang ganda ng desk ko. Ang ganda ng senior front office receptionist. Pasok sa... Sabi nga, morning, sir. Good morning. Yes. Why? Okay. Nagpisaya. Sagot sa akin, sir, naglibog ako sa iyo. Tawag ako sa sekretary ko. Excuse me, pasok ka rito, kasi hindi ko magkakaroon dito, delikado. Sir, bitaw, naglibog ako sa inyo. Tumawa yung sekretary ko, Bisaya. Sir, ibig sabihin niya, nalilito ako sa inyo. So yung naglibog pala, sa Bisaya, nalilito ako sa inyo. Kung medyo loko-loko ko, gano'n ba? Delikado, di ba? That is communication barrier. Yung language barrier yun. Ito pa. I'm sharing yung housekeeper pumunta sa akin, sir, our European guest actually is complaining. Binisaya ako. Daghang kaayo. Sabi gano'n, ang dami raw. Sabi gano'n, naibon doon sa balcony. Sa isip ko, ibon, birds, di ba? Ibon doon sa balcony. Langgam pala, sabi, langgam. Langgam doon sa balcony. Langgam? Ba't marami langgam? Dapat may pest control tayo. Di kaya ano? Anong room doon? Sige, pasukin natin.